Kasi ang mensahe ng Mother's Day is for us to celebrate. And of course, hindi nawawala yung focus sa Panginoon na nagbigay sa atin ng mga nanay. Okay, so Proverbs 31, reading from verse 10 hanggang 31. Medyo mahaba ito. Salit-salitan po tayo, babae, lalaki. Ano po? Umpisahan ng mga babae, ladies first, sa verse 10. Sasagot ang mga lalaki sa verse 11 hanggang sunod-sunod po yan hanggang sa verse 30. And then sa verse 31, sabay-sabay po natin basahin. And then we will jump Titus chapter 2, verses 3 to 5. Kung nakita nyo na po sa Proverbs, say amen. Okay, ready? Begin. The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoil. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She girdeth her loins with strength, and strengthened her arms. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold to the distaff. She is not afraid of the snow of her household, for all her household are clothed with scarlet. Her husband is known in the gates when she sitteth among the elders of the land. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Altogether in verse 31, give her of the fruit of her hands, and let her own work praise her in the gates. Then we will jump in Titus chapter 2, verse 3 to 5. So the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to too much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Tayo po'y manalangin. Panginoon, hiningi po namin ang patuloy na pangungusap. Samahan niyo po kami as we study your word, Father. Kayo po maglinis ng aming po mga buhay sapagkat alam po namin na hindi po namin kayang ayusin ang aming buhay kung malayo po kami sa inyo. Patuloy po kaming lumalapit, Ama, na may pagkakatiwala na patuloy po kaming sasamahan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maaari na po tayong maupo. Now, sabi ko po kanina, we are celebrating Mother's Day. So mamaya, we will call all the mothers. And of course, pararangalan po natin sila. Actually, hindi lang dapat isang araw ang nanay. Tama po ba? One time, meron pong ginawang movie. It's a recorded video. Para siyang, hindi naman siya prank, but rather, pinapakita dito kung ano yung kahalagahan ng magulang. So, they set up
an interview, professionals to mga to, they set up an interview, tumawag po sila ng mga respondents o yung mga naghahanap, let's say for example, ng trabaho. And then kinuwento nung nag-i-interview kung ano po yung description ng kinakailangan po nilang worker. So sinabi nila na kinakailangan talagang pasensyosa siya, kinakailangan she worked 24/7, 7 days a week. Tapos, pag kumakain, hindi siya nakaupo, nakatayo. Sabi ng mga ini-interview, makatarungan ba yung inihingi niyong trabaho? Sabi yung gano'n. Magkano naman ang susweldohin? Walang sweldo, sabi nung nag-i-interview yung gano'n. Nagtataka sila, sinong baliw na tao ang tatanggap ng ganyang klase ng trabaho? Sabi nung nag-interview, marami, in fact, billions of people, maraming trabahong ganyan. Sabi, sino tumatanggap niyan? Sinong may trabaho niyan? Nanay. Then lahat ng interview, napatango sila, nga no. So in celebration of Mother's Day, doon nila na-realize, grabe yung impact ng mga nanay. So kumbaga, kung pinaparalangalan natin ng mga teachers, mas malupit ang mga nanay sapagkat ang nanay, yan ang unang teacher mo, yan ang unang kaibigan mo, yan ang unang model mo, siya yung lahat sa buhay mo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa buhay ng ating po mga nanay. Amen po ba? Now, ang title po ng message po natin is the biblical definition and purpose of mothers. The biblical definition and purpose of mothers. Now, bakit po natin ito gustong talakayin? Hindi po tayo magpapakatagal dahil sabi ko nga, the message of celebration of mothers is not just by definition but by application. Sapagkat alam naman po natin, tama, na tayo po lahat ay nanggaling sa ina or sa nanay. Amen po ba? So, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat, alam yan, binigyan po tayo somehow ng pagkakataon na mabuhay sa mundo upang pagpasalamatan ng mga nanay. Kaya nakakalungkot isipin, marami sa panahon po natin ngayon, especially those people na makakaliwa, na bine-brainwash ang puso't isipan ng mga bata, na sinasabi nila, ang nanay, yan lang yung naglabas sa iyo. So, wala kang utang na loob sa kanila, so pwede mong gawin ang gusto mong gawin sa buhay mo, walang pipigil sa iyo, kumaga para bang you must fight for our cause. Walang pwede pumigil kahit magulang mo, kahit nanay mo, sabi ng gano'n. Which is nakakalungkot isipin sapagkat hindi lamang sa konsepto ng makakaliwa, binubura or tinatanggal ang definition ng pagiging nanay, and even in our present day, ginugulo ang salitang ina. Mga kapatid, bakit po natin itong gustong bigyan ng paglilinaw? Sapagkat sabi ko nga po, kung hindi po ito magiging malinaw sa puso at isipan ng mga mananampalataya, malabo ho tayong paniwalaan sa ating pong pananampalataya. Naniniwala ho ba kayo doon? If you're going to look at Titus chapter 2, tingnan po natin, Titus chapter 2, specifically in verse 1. Okay? So tinuturo ngayon ni Apostle Paul sa kanyang protege, hindi lamang si Timothy, maging si Titus, na ang sabi diyan ganito, but speak thou the things which becometh what? Sound doctrine. So hindi lamang theology ang dapat makita, but rather the application of itself ng pamumuhay ng mananampalataya ay makita sa buhay ng, alam yan, pinapangaral at sa buhay ng mga nagsasabuhay ng ipinapangaral. So kasi sabi po dyan, verse 3, the aged women, okay, masakit man ito, ano? Aged, nakakatanda. Wala tayong gagawa, Bible yan eh. Pero kung sa panahon po natin ngayon, medyo pwede nating ano yun to eh. Diba? SK. Sobra sa 40. Okay? So the aged women, likewise that they be in a good behavior. Ang sabi po dyan. Anong sabi ng good behavior? As becometh holiness. Matindi. So hindi lamang kayo basta ilaw ng tahanan, kundi kayo magiging ilaw ng sanlibutan. Amen? So, ilaw, kasi kung ilaw ng tahanan, kaya nga ilaw ng tahanan, hindi yung ilaw sa kalsada. Okay? May mga CCTV, mga maritas po yun, iba yun. So, yung ilaw ng tahanan, sa tahanan po yan. Tuloy po natin. Not false accusers. I love that word. Medyo, ano lang yan. Okay? Ang layman's term of not false accusers, ano yun? Not gossipers.
In Tagalog, hindi chismosa. Pero mas malupit sa Greek. Sapagkat ang original word niya, it means diabolos. Tanggalin mo lang yung diablos na ang dating. Hindi, kung titignan nyo, diabolos. Okay? Sino ba tong diabolos na to? Originally, that is Satan, which is the false accusers. Ang tindi, no? So, chismis pa more. Okay? Diablos! Kaya nga tinignan ko, sabi ko, wow, hindi pala maganda. Tama nga naman. And even in the church, and even in Israelites, ganun yung ginagawa po nila, mga kapatid. Tama? In alignment siya ng tinatawag po nating murmuring, which is hindi yung natutuwa ang Panginoon. Kaya most of the Israelites nagkandamatay sa wilderness. Tama? Because they're what? False accusers. They're murmurers, they're gossipers. Which is sabi ng Bible, hindi dapat yan. Lalo na, ituro mo yan, Titus, sa mga nanay. Hello? Amen? Hina yung amen natin, ha? So, false accusers not given to too much wine. Hindi yung sinasabi ditong uminom, ha? Kundi, ang sinasabi dito, mga kapatid, kahit kaunti, okay? Hindi kayo kakitaan ng paglalasing, sapagkat kung tinatawag po nating holiness is being pure, ganun din po sa pamumuhay. Nakakalungkot isipin, may mga nakaraan. Okay? Sapagkat sabi natin, the culture of the Bible, they are drinkers of wine. Kaso nga lang, bigyan kasi dapat ng distinction. Ano nga ba yung alak na tinutukoy doon? There are two kinds of wine during that time. Fermented, which is yung alcoholic, nakakalasing, at yung hindi nakakalasing. In our day, kung nagtitimpla kayo ng juice, that is considered wine. Amen? Nakikinig po ba kayo? So, kung talagang i-apply po natin, lalo na po sa kultura po natin, although we're not after the cultural, okay, because we are after the biblical, dapat ang example po natin maganda. Amen po ba yon? Lalo na po sa mga nanay. Nakakalungkot, merong sa panahon, nung mga nakalipas, na sinasabi, wala naman sa Bible, ang bawal ang uminom. Di ba? May mga tipong ganyan. So, secretly, talagang kala mo naman, wala nakakakita. Di ba? Ang Diyos na nakakita ng lahat ng bagay. Amen po ba? So, tuloy po natin. So, sabi ko, these are examples, di ba? Not given to too much wine, teachers of good things. Ayun, no? Mga nanay, are you a teacher of good things? In word, in action, in emotion? Diba? Kinakailangan, nakikita po yun sa mga nanay. Sinasabi po natin ito sapagkat sabi ko nga, hindi madali ang pagiging nanay. Kaya nga, Apostle Paul is constantly reminding the church, specifically the young people, hindi basta-basta yung pag-aasawa. Kasi nga, kapag nag-asawa ka na, ang focus mo, ang focus kasi ng single, paglilingkod lang sa Diyos eh. Pero pag nag-asawa ka na, kasama na dun yung asawa mo. Amen? Lalo na pag nagkaroon kayo ng anak. Diba? So dito makita, mga kapatid, hindi madali ang mga bagay na to. Tuloy po natin. That they may teach young women, to be sober. The word sober, ginagamit niya sa panahon po natin sa mga, alam mo yan, nalasing, na kinakailangan, you need to be sober, kinakailangan maging matino yung isip mo. Diba? Kasi kapag lasing ka, walang matino sa mga tao naglalasing. Amen? Kasi kapag umiinom ka, ibang spirito yung nasa iyo. Tama? Kaya nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Unlike kung lasing ka ng banal na spirito, ganun din yun. Nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa. Ano yun? Mabubuting bagay. So, Apostle Paul is encouraging the women, especially the mothers, dapat ganito kayo. Tuloy po natin. Okay? To love their husbands. Okay? So, for us to be clear, one husband. Okay? Amen? One husband to love their what? Children. Notice yung pagkakasunod. Sino na una? Husband. Kasi mga anak, someday, kahit sa gusto, iwan kayo ng mga yan. Ay, sino nag-o? Husbands. Tuloy natin sa verse 5. Okay, verse 5.
to be discreet, chaste, keepers at home. Now, bakit pastor nababanggit samantalang given and actually hindi na given sa panahon natin ngayon? Many mothers today, ang hinahanap, ang hinahabol nila, especially the feminism group, is for the women to empower themselves to become what? Professional. What do you mean that, pastor? Kasi kapag ang nanay hindi na nakagear ang kanyang buhay to be the keeper. Take note yung keepers of home ha. Hindi sinasabing tagalaba, tagalinis, hindi po yon. Kundi ang buong buhay niya ay nakasalalay saan? To the home, not to the house, to the home, sa pamilya. So yung ginagawa inside the house, secondary na lang yun kasi nga ang goal niya, ingatan. Di ba? Ang kanyang pamilya, palaguin, sapagkat marami sa pamilya po natin ngayon, nagkakawatak-watak na. Hindi napapansin? Napaka-weak na ng mga tao. Lalo na sa Pilipinas, sa dating napaka-strong ang bond ng family ties, ngayon hindi na, pa-weak na ng pa-weak. Bakit? Wala na nagtuturo ng ng modesty, ng patience, ng gratitude. Sounds familiar? Kaya nga sa Bread for Life, yan yung tinuturo po natin eh. Diba? Kasi nga, na dapat na ituturo mo na yan sa pamilya, kaso dahil sabi nga, feminism is very rampant. Ibig sabihin, equality. Hindi ho. Tatandaan nyo, hindi equal ang babae sa lalaki. Mas angat pa nga yung babae nga dapat kung tutuusin eh. Pero hindi pinag-uusapan dito kung sino yung mas angat. Sapagkat ang Diyos, malinaw sa Kanya yung biblical role ng biblical man and the biblical woman. And if you're not doing that, and you compare and somehow dinodominate, ng isa, yung isa, hindi nagkakaroon ng balance, hindi po yan maganda. Kaya nga, the women or the mothers to be discreet, chaste, keepers at home. Isa yan sa pinopromote dapat ng church, keepers of the home. Kaya nga dapat sa mga tatay, alam yan, dapat nagkakaroon ng matibay na paninindigan. Talagang they are truly the man of God for the women, for the mothers to focus on what? Sa pag-iingat, ng tahanan. Yan ang nangyayari po dyan eh. Sabi dyan, obedient to their own husbands, that the word of God, ang sabi dyan, be not blasphemed. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, mga kapatid? Ulitin ko, hindi madali ang pagiging nanay. Kumbaga, if you're going to summarize Titus chapter 2, verse 3 to 5, and Proverbs chapter 31, verse 10 to 31, ano ni makikita natin? Una, mothers should have a godly relationship. Hindi maayos ang pamilya mo, hindi maayos ang ugali mo, pamumuhay mo, kung wala ka una, relasyon sa Diyos. Sino kasi author ng pamilya? Ang Diyos. Ngayon, kung separate ka sa Diyos, o hindi ka humingi ng lakas sa Diyos, no wonder nagiging weak ang pamilya po natin ngayon. So I encourage every mother sa present po ngayon, diba? Paalala po ito ng Biblia that every mother should have a goodly or godly relationship. Kasi incongruent po yan. Diba? Yung relationship mo sa Panginoon, yung relationship with your husband nagiging maayos, yung relationship mo sa iyong mga anak, alam mo yan, nagiging maayos. Why? Tama yung relasyon mo sa Diyos. Kasi pag hindi, masyado na-dominate ngayon ng babae ang lalaki. Kaya hindi nakapag-stand ng matibay ang mga kalalakihan sa panahon po natin ngayon. Why? Kasi nga, they don't know their proper relationship to God. So dapat maging maayos. Mga kapatid, sabi ko nga po lagi sa inyo, ang unang inaatake ng kaaway sa panahon po natin ngayon, pamilya. Kasi pag naging weak ang pamilya, magiging weak ang mga bata. Ang mga bata, sila po ang mga magiging next generation natin. Amen? Kaya nga sa Israel, di ba, in Judges chapter 2, verse 10, tingnan nga natin, lagi ko sinasabi ito, Judges chapter 2. Hindi pa yun yung point natin, Judges chapter 2, verse 10.
Sabi dyan, no? And also the generation were gathered unto their fathers. Nawala na yung unang generation. And there arose another generation after them which knew not the Lord, nor yet the works which he had done, or nor yet the works which he had done for Israel. Israel have lost their generation. Why? Naging weak yung magulang eh. Na dapat sila yung nagtuturo ng tama. Ano nangyari? Wala. Ano nangyari sa mga bata ngayon? Na dapat nagiging example po sila in modesty. And when I say modesty, hindi lamang ho pananamit yun, pati sa pag-uugali. Wala na yung dalagang Pilipina. Wala na. Actually, pati yung ano natin, yung isang damit, binababoy na nga rin eh. Yung barong natin, yung panglalaki na barong, dahil nauso ang feminism, ang LGBT community plus, etc., meron na siyang yung paganon doon sa pambabae, barong yun ha. Why? It's because many fathers and mothers are very weak in focusing all their strength and all, alam mo yan, what they have for the family. Kaya magiging paalaala po nawa sa atin ito. Balik po tayo. Now, in verse 5 ng chapter 2 ng Titus, sabi dyan, obedient to our own husbands, that the word of God may not, or word of God be not, what? Be blasphemed. Okay? Ano pa? If we're going back to Proverbs 31, not only to have a godly relationship, but also a mother should have what? Or should be what? They are what? Hard worker. Okay? Tignan po natin. Ano daw ang ginagawa ng isang biblical woman? 14 to 19 ng chapter 31. She is like a merchant ship. Okay, bringeth her food from afar. Diba? And then, she riseth also while it is yet, ano sabi dyan? Yet what? Night. Alala ko yung lola ko. Okay, lola ko, ano yan kulang yung word na masipag. Okay? Buong buhay niya talagang sa family. Kaya nga, ako, isa yan sa description ko na talagang biblical mother. Dinadala ko niya sa palengke, alas 4 ng madaling araw. Tapos, gagawin niya, mamamalengke yan, iiwan niya ako dun sa nakakatay ng baboy. O, diyan ka lang, bantayan mo yung paninda. Naranasan ko yun eh. Diba? So, maaga pa lang, talagang sipag ang lola ko. So, every time na makikita ko yan, sabi niya, she riseth also while it is yet night. Lola ko ganyan, masipag po yan. Lahat ng pwede niyang itinda na halaman sa paligid, naitinda niya na. Banana Q, kamote Q, lahat na yata. Okay? Naitinda po niyan. And natuloy po natin, and giveth meat to her household, and a portion to her handmaidens. In short, mapamaraan. Diba? Sino dito nakaabot ng commercial ni Lumen? Diba? Anong tawag sa kanya? Kung naalala niyo. Mapamaraan. May tawag pang isa kaso nakalimutan ko eh. Anyhow, yan dapat ang lagi pinapaalala mga kapatid. Kaya mga kabataan, bago kayo mag-isip ng love life, isipin niyo muna yung pagiging nanay kasi doon papunta yan. Amen? Love life ng love life, magwalis nga yata, di pa kayo marunong. Di ba? Love life ng love life, ni maglaban ng basahan, di pa marunong. Yung tipong pag nagsaing kayo, hindi mo maintindihan. Paano hindi maintindihan? Yung kalahati, sunog, yung kalahati, malata. Ngayon isipin mo, paano nangyari yun? Ano ba yung apoy? Kalahati? Nagigets po niya? Kasi pagiging nanay, kung titingnan niyo po dyan, di ba? 16, she considereth a field and buyeth it. With the fruit of her hands, she planted a vineyard. Marunong mag-ipon. Diba? Hindi puro skincare ang inuuna. Amen? Hindi ko naman sinasabi pinapabayaan yung sarili niya. Pero alam niya yung priority niya. Amen? Kumunti, amen. 17, she girdeth her loins with strength and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good.
Her candle goeth not out by night. Now, ang description ito, alam ko, hindi madali. Kaya nga kung kayo, nanay, parang medyo sabit ako dyan, pastor, it's about time to pray to ask for wisdom. Ngayon, kung kayo, nagpaplano din maging nanay someday, ngayon pa lang, disiplina yung sarili and to pray to God. Because being a mother, kaakibat na yan ang pagiging what? Hard worker. Paano naging hard worker? Biro mo, inalagaan ka. Pagiging nanay. Amen po ba yan? Ikaw na matigas ang ulo? Ikaw na mapangupit? Ikaw na tumatakas sa gabi? Diba, Dennis, dapat mahalin mo yung nanay mo. Minahal ka ng nanay mo. Walang ibang magmamahal sa inyo ng totoo. Una sa lahat, maliban sa nanay po ninyo. Amen? Kung pakiramdam mo, hindi ka mahal ng nanay mo, ewan ko kung anong klaseng nanay yan. Pero normally, ang isang ina, kahit ano pang itsura ng bata, ano pa man nakalalagay yung bata, mamahalin ka niya kasi yan ang gali ng nanay. Amen? So, it's a very hard work. Pangatlo, they are a natural good example. Eto tayo. Sabi ko nga po, the family of today, pawik ng pawik ang family. Why? Kasi nga, una, hindi na-discipline ng tama itong mga babaeng ito. So naturally, kapag nag-asawa yan, hindi yan magiging mabuting ina. Okay? Sa papaanong paraan? Kasi nga, hindi na-practice eh. Kaya nga tutuwa ako, isa sa blessing po natin sa mga taga-Pulong Bisaya na laging tinetest, sila nagtetestify, hindi ako ha, na ang mga bata doon maaga nag-aasawa, pero itong mga, alam mo yun, naturuan, nakakilala sa Panginoon, ngayon, di ba, Lord willing, magtatapos na po sila. Amen? So, wag muna sana mag-boyfriend para hindi pero alam yan, isa po yan sa blessing. Why? Kasi nga sabi nga natin, kapag tama ang relasyon po natin sa Diyos, iaayos ng Diyos ang kanilang mga buhay. Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all thy ways, sabi ng Bible, acknowledge Him, and He will direct thy paths. Now, tatlong bagay na nais ko pong iwan sa iyo. Dito yung mga puntos natin. Bilang mga nanay, alam mo yan, nanay na palagay mo, pakiramdam mo, di ka matagumpay, or someday magiging nanay ka, ano ba yung mga bagay na dapat gawin? Number 1, we need to pray for them to have the mind of God. That's number 1. We need to pray for them to have the mind of God. Bakit po natin ito gagawin, mga kapatid? Dahil ang mundo po natin ngayon, sabi ko nga, pasama na ho ng pasama. Yung definition of a mother, instead na maging biblical one, nagiging worldly na po. Okay? Pag sinabi niyong nanay, we're not looking at professionals. Okay? We should be looking at mothers taking good care of their what? Family. Okay? Kaya kung mga nanay, okay, sige, maging professional, pero hindi dapat napapabayaan yung bahay. Hindi napapabayaan po yung mga anak, yung kanilang mga asawa. Kasi ayon sa gusto, the design of a professional work is to focus on the work in itself. Naniniwala ako na ang pag-iingat ng pamilya, nangangailangan ho ng focus yan. Hindi ho biro ang pagpapamilya. Amen po ba yan? Mga magulang, amen? Kaya dapat nagtutulungan ng mag-asawa. Ang lalaki nagiging masipag sa pagtatrabaho and to be a good example and a spiritual leader of the family. Kapag hindi mo nagagawa yan, nako, kung saan-saan ang focus mo. Amen? Either sa bisyo o sa babae, sigurado ho yun. Kaya kapag hindi tama ang relasyon po natin sa Panginoon, mga kapatid, iba-iba po. Ganon din sa mga nanay. Diba? Akala po ba ninyo ang pagiging professional, yan ang biblical way? It's not the biblical way. Ay sabi ko nga, unti-unting binabago ng panahong ito ang biblical definition of what? Motherhood. Kasi ang mundong ito, hindi, dapat may kailangan ka ng ganito, kailangan mo nito, kailangan mo niyan. Palagay nyo, hindi sumasapat ang kita ng tatay, magtatrabaho pati ang nanay ngayon. Why? Kasi gusto natin pumasok dun sa standard ng gustong iparating ng mundong ito. Samantalang, kung talagang tunay na tayo mananampalataya,
nabubuhay po tayo saan? Sa biyaya ng ating Panginoon with godly contentment. Amen? Maybe many of you, hindi kayo sang-ayon, pero nais kong pansinin niyo ang mundo po natin ngayon. Kahit na sabihin ninyo, ang dami-dami na nilang nararating o nakukuha sa buhay, ang tanong, nagiging masaya po ba sila? Remember, our lives in earth, we are just passing through. Amen? So dapat ang paglilingkod po natin o yung pamumuhay po natin, talagang pinagkakalob po natin sa Panginoon. We need to pray for the mothers or to be magiging nanay someday na magkaroon po sila ng kaisipan ng Diyos. Pangalawa, we need to promote mothers or the keepers of home. We need to promote mothers or the keepers of home. Yan ang tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Okay? Nga po, ilang pastor ba ang nakakausap ko na ganito? Actually, it's an eye-opener sa mga pastors today. And sadly, ilang pastor lamang po. Dahil sabi nga natin, nakakalungkot isipin, the goal of the church today is to have buildings, to have new programs. So, kinakailangan ng pera. So, hindi sapat ang mga tatay lang. So, dapat pati mga nanay nagtatrabaho para makapag-generate ng pera sa church. But sadly, that's not the design for the family. Okay? The family o ang pamilya, dapat iniingatan ang pamilya sa maling katuruan at sa maling practice. And then again, sabi ko nga po, that the word of God be not what? Blaspheme. Okay? Be not blaspheme. Mga magulang, lalo mga nanay, naituturo niyo po ba na sa inyong mga anak, ang kahirapan, okay, hindi ho yan hindi sa gabal, dapat maging opportunity na maging close sa Panginoon. I love the parents how they teach their children na sa kabila ng kahirapan, di nila tinuturo yung mahirap eh. Ang tinuturo nila, magpatuloy tayo sa kabila ng kahirapan. Paano na lamang kung malayo ka sa Panginoon? The definition of hardships in life is different, okay, from a biblical perspective. Again, kung ang mundo po natin ngayon, ang tinuturo ay salungat sa salita ng Diyos, dahil nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, ituro po natin ang tamang pamumuhay at paninindigan, saan? Sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Number 3 and last, dito tayo magwawakas. Okay? Anong dapat po natin gawin? Okay, to understand the biblical definition and purpose of mother, we need to prepare the next generation girls. May napanood akong clip sa FB. Sabi, gaano kahalaga ang magulang, specifically yata parang, hindi ko alam kung nanay o tatay yon. Yung batang babae, sumasayaw. Parang, anong term? Twerking? Ewan ko kung anong tawag doon. But sumasayaw siya, parang may pagkamalaswa yung sayaw ng bata. Dumating yung nanay o parang tatay, parang pinalo niya yata. And sabi niya, that is the importance why father is important or present in the family. Why? Dahil sabi ko nga po, kung hindi natin tuturuan ang mga bata, lalo na yung mga kababaihan, nako, patuloy po na masisira ang generation pong ito. So, hindi lang sana puro make-up. Hindi lang sana puro selfie ang inaatupag ng mga kabataang babae. Again, I know it's kind of different from the other teachings na ginagawa po natin. Pero mga kapatid, kung hindi natin ito sasabihin at hindi natin ituturo ito, kamusta na mga magiging next generation ng mga kabataan po natin? Kung mga nauna, tinuturo po natin that, alam yan, the male version should not be a boy, but rather be a man. Ganun din po yung mga kababaihan. Lahat ba dito magmo-model? Hindi naman. Amen? Mga kapatid, meron kayong ganda. Amen? Mga young people na babae, maganda kayo, amen? Hindi nyo tanggap, ano? Oo. Iba kasi hindi kontento sa mukha nila eh. Kaya kung ano pinaglalalagay sa mukha. Remember, kung hahayaan nyo ang mundong ito mag-define sa inyo, hindi kayo magiging kontento.
Pero kung hayaan yung salita ng Diyos ang mag-define kung sino kayo sa harapan ng Diyos, makukontento kayo. Iba yung ganda ng pagiging natural. Yung tipong pagngiti mo pala, ang ganda-ganda mo na. Wala pang make-up yan, ha? Nagiging natural. Ewan ko ba saan natin pinagkukuha, talaga masyado na tayo naging westernized, na masyado ng, alam mo yun, kakaiba ang mundo natin ngayon. Tutuwa ako na pati sa pananamit, nag-iiba. Sana, hindi lang every Wednesday and Sunday ito, ha? Sapagkat nagiging pamumuhay na ito ng mananampalataya. I remember si Melissa, yung una yan dating dito, natatandaan niya kung ano yung una kong sinabi sa kanya. Kasi nung dumating si Melissa, yung una, ay, sinang short niyan? Ano sinabi ko? Nak, Pota, biglatang dakal member, sabi ko ganun sa kanya. Sabi ni Rosa. So ngayon, nakita niya na talagang babaeng-babae na yung itsura niya, ano? Amen. Si Erica din yata, nung uling pagbabalik niya, kakaiba rin ang pananamit ni Erica noon eh. Diba? Pero salamat sa Panginoon, sapagkat sabi ko nga, hindi tayo nagdadamit para i-please ang ibang tao, kundi laging kaisipan ng isang mananampalatayang lumalago sa Panginoon, Lord, ang pananamit ko po ba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo? Amen? Talagang konti na nag-amen, ano? Pero nawa, makita niyo yan. Ganun talaga, kapag hindi mo gusto, hindi ka mag-amen eh. Diba? Pero kung hayaan mo na ang Diyos ang magturo sa iyo, talagang magpapaturo ka sa Kanya sapagkat ang katotohanan, ang daan ng Panginoon, ang magpapalaya po sa atin. Hindi naman tayo extreme sa church na to, tama? Hindi ko pa naman kayo inalaw na kapag nagsiswimming tayo, dapat nakapalda kayo ha. Hindi ko pa naman ginanon. Amen? Pero kasi gusto natin pakita na sa bawat ginagawa po natin, even sa pananalita, paningin, pananamit, pag-iisip, dapat nakalulugod sa ating Panginoon. Now, para naman sa mga anak, hindi madali ang pagiging nanay. Tama? So, ibigay ang nararapat na paggalang sa mga nanay. Amen? Kung mas pakiramdam ninyo, nagiging mas matalino pa kayo sa mga nanay ninyo, kinakailangan nyong i-rebuke ang sarili ninyo. Sapagkat ang nanay, hindi habang buhay nandiyan yan. There's a certain period po na pinagkaloob sa atin ng mga nanay para igalang, para mahalin. Ngayon, kung di pa nakakilala sa Panginoon yung mga nanay, dapat ipanalangin na Panginoon. Ay, alam ko mahirap ang pagiging nanay, pero mas mahirap ang malayo sa Panginoon. Mahirap ang walang Diyos sa buhay. Amen po ba yun? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Habang lahat ng ulo'y nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit, I know it's a very simple message. It's a kind of message, mga kapatid, na hindi nangangailangan ng definition, but because I believe annually, sinaselebrate po natin ang Mother's Day. What we need to do today is to apply everything that we have learned. God has given us this morning, and we need to be thankful. Dapat tayo magpasalamat sapagkat, alam mo yun, hindi lagi na pag-uusapan ng mga bagay na ito. Habang lahat ng ulo'y, mga matay nakapikit, nakayuko ang ating mga ulo, lumapit tayo sa Panginoon at magpasalamat, panalangin po natin ang ating mga nanay. Kung ikaw man ay nanay na humingi ng talino sa Panginoon, I encourage you, come, tara, lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin po natin, mga kulang, I know you're not perfect. And if you want wisdom that comes from God, wala kang gagawin kundi humingi sa Kanya. Amen. Salamat po sa mga nanay. Kung ikaw man ay anak, at kung buhay pa ang iyong nanay, it's about time na pagpasalamat mo siya. Mamaya, bago mo siya puntahan, bago mo siya yakapin, halikan, habang nandiyan pa siya, pagpasalamat mo siya sa Diyos. But before you do that, let us come and to thank God to these wonderful people, sa mga nanay na nakakasama natin sa panahon natin ngayon. Come on, tara. Ilapit natin sa Panginoon. Or maybe, yung nanay mo hindi pa nakakilala sa Panginoon.
can we just have a special prayer? Lord, mahal ko po yung nanay ko. Lord, hinihingi ko po na nawa ma-encounter niya kayo, makakilala sa inyo bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Kung yung panalangin, come, tara, lumapit tayo sa Panginoon. Tara, huwag kayong mahihiya. It's the perfect time, sa high time, to thank the Lord sa lahat ng nanay. Yes, salamat po. Come on, huwag kayong mahihiya. Ilapit natin sa Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas para ma-share po namin ang kaligtasan. Kung ito man, Panginoon, verbally, kung ito man sa sulat, as we give gifts to the mothers, it's a simple message. Nay, mahal kita, mahal ka rin ng Diyos. Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sumampalataya ka, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung wala ka pa ganyang kalakas ng loob, humingi ka sa Panginoon ngayong oras na ito. Come on, tara. Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Nasa inyong harapan ang inyong mga anak. Nilalapit po nila, kanilang mga nanay, mami, ima, ng ano man ang tawag nila, Panginoon Diyos. Lord, alam po namin na Ikaw, O Diyos, ang pwede makapagbigay sa amin ng mga kamangha-manghang taong ito. Nilalapit po namin sila sa inyo. Kung sila man po, Panginoon, na hindi paligtas, hiningi po namin ito sa inyo. Kung sila man po ay may karamdaman, kagalingan, ang hiningi po namin sa iyo. Kung hindi po namin sila nakakasama, bigyan niyo po sila, Ama, ng change of heart for them, O God, para makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, kung kami man ay hindi naging buting anak sa kanila, humingi po kami ng tawad sa inyo. Linisin niyo po ang aming mga puso at nais po namin maging kalugod-lugod upang ang iyong banal na salita ay hindi po mapulaan, Panginoon Diyos. Lord, we're so thankful, Father, for this opportunity to pray for our mothers. Lord, baguhin niyo po na patuloy ang aming mga puso. Matutunan po namin mahalin, ipanalangin, i-request na magkaroon ng magbuting example ang mga nanay na ito sa kanilang mga anak. Salamat po ng marami. Ang mapapuri pa sa salamat ang binabalik namin sa iyo. Ito ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. Palakpakan po natin ating Panginoon.